Alden Richards, mataas daw ang standard sa babae. Tapos may mapasabog si Alden, sobrang busy oh. Ito mga behind the scenes na pinost dito mga kasembreros. Tapos si Ma'am Catherine ay nasa trabaho din po no mga kasembreros. Pero bago yan, of course, sa mga kaganapan ni Alden kagabi, na walang iba kundi ang sobrang kulit nila mga kasembreros ni Yan. Sabi niya dito kagabi ay sabi ni Yan, si Alden magaling mag-internalize. Tapos matik na yun no, si Alden talagang sumayaw bigla mga kasembreros at saka sabi niya nga dito ay napakayod na naman ang tuhod. Sabi ni Alden, sobrang kulit talaga na mag-ating ito mga kasembreros. So ang outfit ni Alden kagabi ay pinost din po ng Stars on the Floor mga kasembreros. Naka leather jacket. Parang ito yung leather jacket mga kasembreros na kahawig nga ng kay Ma'am Catherine mga kasembreros. Na leather jacket. So yung leather jacket naman na to na sinuot ni Ma'am Catherine ay pumunta siya or umattend ng pelikula ni na Dingdong Dantes at Ma'am Charo Santos mga kasembreros. So yun po no, talagang igop-igop si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang outfit kagabi sa Stars on the Floor mga kasembreros. So kagabi parang ang nanalo yata na tandem ay sina Jasmine Curtis Smith at saka si Denise ng Kalista mga kasembreros no. Sa kanilang episode kagabi mga kasembreros. So, ang galing sa lahat sila ang gagaling, tapos ang ganda ng kanilang concept na bawat week ay merong nananalo no, parang sort of motivation sa mga dance duo mga kasembreros. So ang ganda pala ni Denise ng Kalista no, na-appreciate ngayon ko lang siya na-appreciate kasi di ba hindi ako mahilig sa mga grupo-grupo na ganito. Mas na-appreciate natin sila kagaya ni Shanti no. Lahat naman sila magaganda. And nagulat ako dito, mas maputi pa itong si Denise ng Kalista kaysa kay Jasmine Curtis Smith mga kasembreros na kapatid nga ni Ann Curtis no. Sabi ko parang si Jasmine Curtis Smith ang may lahing Australian, di ba? Half Australian, half Filipina. Pero si Denise ng Kalista pa ang mas maputi mga kasembreros. Ngayon kasi nadadaya na rin yung yung pagiging maputi kasi yung iba nag-take lang sila ng mga glutathione, yung mga produkto na pampaputi. Marami yan sa TikTok tapos gumagamit sila ng sabon no, ganun siya mga kasembreros. So si Ma'am Jasmine Curtis Smith ay natural din no. Hindi ko lang din alam itong kay Denise Kalista. Denise ng Kalista mga kasembreros, kung siya po ay gumagamit ng pampaputi mga kasembreros. Talagang pinablema ko yung pampaputi no, pagpaputi niya no, Ma'am Denise Kalista. So yun. Tapos, yun, ang pasabog ni Alden, si Sir Steven Deloso nag-post sa kanyang Instagram. Na-realize ko na yung black and white na finlash ko kahapon, na sabi ko may pasabog na naman si Alden. Si Sir, si Sir Steven Deloso, mga kasembreros, si may salamin. Tapos, may isang, actually, dalawang pictures dito na yung taping area mga kasembreros, may mga camera, may parang yung payong-payong, yung nasa set sila mga kasembreros. Wala pang idea, wala na akong idea kung ano yung ginagawa nila ngayon mga kasembreros. Is it a brand endorsement or is it pagiging ambassador ni Alden? Pero malalaman natin yan sa mga susunod na mga kaganapan or update mga kasembreros. So yun po, talagang busy si Phenomenal Box Office Cinema King. Nagulat ako kahapon nung pinost ito kagabi actually no, nung pinost ito, tapos may pinost ulit na isa pa. So ibig sabihin ay walang tigil ang pagtatrabaho ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros.
So, isa lang pala, kasi itong isa ay kay Ma'am Catherine pala. Pero yung dalang pictures kasi yung pinagtabi nila, nakasama sina Sir Steven Deloso, Mama Ten, no? Mga kasombreros, at saka yung isa na hindi ko ganang ma-recognize. Tapos, speaking of trabaho, si Ma'am Catherine, alam ko nakita niyo rin ito mga kasombreros kagabi sa mga social media, ay spotted na naka-pink dito nga sa kanilang shoot sa Summon Someday mga kasombreros. Ito po ay kuha ng isang fan ng, of course, sobrang ganda ni Ma'am Catherine mga kasombreros. Nasa malayuan, naka-pink, parang pink na sleeveless. Hindi ko alam kung anong tawag dito mga kasombreros eh. Pero yun po, no, talagang sobrang gwapa ni phenomenal box office cinema queen mga kasombreros. So hindi ko lang parang part pa ito ng kasama niya si si Ma'am Dimples Romana, pero of course na magkasama sila sa general cast ng Summon Someday mga kasos. Tapos ito may nagpost na isang admin kagabi, Catherine and Trina friendship over ayaw kay Mark Alcala 1 hour ago. Kaya nag friendship over sila ni Trina kasi ayaw ni Trina na ginawa niya si Mark. Okay. So si Trina, wala kasing further confirmation no? Pero yun lang yung mga speculations, mga rumors, no, na nag-circulate online. Matagal na to parang naungkat lang ulit kagabi at of course recently kasi nga yung na-spotted daw si Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark Alcala, no, mga kasombreros daw na magkasama. So yun po, pero matagal na yung issue na friendship over na sila, nag-unfollowan sa Instagram and so on mga kasombreros. Tapos ito si Sir Gerald Napoles, grabe pala, no, ang lalim pala ng pinagsamahan talaga nila ni Alden Richards mga kasombreros. Nag-post kasi special mention at special post talaga si Alden dito sa ginawa ni Gerald Napoles kagabi sa kanyang Facebook page mga kasombreros. Nag-post si Gerald Napoles ng mga pictures pa nila doon sa kasal nga niya, no? Mga kasombreros, 4 hours ago, one of the first few people I called to be part of my groomsmen. Without hesitation and with flying colors, he said yes. Kung sa ibang universo hindi tayo grabe ang lalim na kami. Kung sa ibang universo hindi tayo artista, ganun pa rin, walang pagbabago. Mananatiling kaibigan at nandito ako para sa iyo kung kinakailangan. Tandaan mo, kahit di mo aminin, kambal tayo. So kahit sa ilang multiverse pa yan. Some people show up with their presence, some people show up with their heart. Just know I'm grateful, brother. Thank you for standing beside me on one of the most important days of my life. Ang lalim ng pinost ni dito ni ni Gerald Napoles mga kasombreros. So ang lalim talaga pala ng kanilang friendship mga kasombreros, BFF, no? Best friend forever ang dalawang ito. And of course si Gerald mga kasombreros, or si Kim Molina Napoles mga kasombreros. So talagang talagang nakakatuwa kasi sa showbiz ay talagang marami kang maging kaibigan pero bihira ang magiging for life na kaibigan mga kasombreros. Tapos ito, pinost ito kagabi ni Kuya Neil Serrano mga kasombreros, na memorize ko na yung pangalan niya kasi parati siya nag-upload. Para siyang showbiz insider. Pakinggan natin ito mamaya mga kasombreros. Tinanong niya si Alden dito ng mga GMA shows. Parang nagbibigay si Kuya Neil ng mga nagbigay siya ng clue or ng mga clues mga kasombreros. Tapos hulaan ni Alden kung ano yung title, no, and sino yung mga bida mga kasombreros. Tapos ang kulit ng intro nila dito kasi sabi ni Kuya Neil, are you familiar with GMA shows? Sabi ni Alden naman kasi baka pa lagariin yung leeg ko ng mga bossing kapag hindi nila alam yung mga GMA shows mga kasombreros. So yan, mamaya papakinggan natin ito mga kasombreros. So natawa rin siya dito kasi may mga isa dito yung si Victor Magtanggol na siya mismo mga kasombreros. Kasama dito yung Twin Hearts, of course, Amaya, Carmela, no, Marimar,
Kasama din dito yung mga darito, yung pinakauna, Maria Clara Tibara, mga kasembreros. Tapos Karamiya, no, na medyo nahirapan siya, mga kasembreros. Party Pilipinas, kasama rin po dito. Extra Challenge, mga kasembreros. So yun, nahulaan niya rin, mga kasembreros. Tapos yun, medyo matagal na tong ni Kuya Neil Serrano, yung kanyang interview. Parang tarito, nakaschedule lang kung kailan niya i-upload, mga kasembreros, sa kanyang TikTok or social media account. So part yata ito ng kanilang agreement with the GMA, mga kasembreros, no, or Sir Alden. So mamaya pi-play ko po ito para mapakinggan po ninyo, mga kasembreros. Tapos ito, may isang fan, ang cute ng ginawa niya dito habang nanonood siya ng Stars on the Floor. Si Alden, napagtripan niya, baby boo, sabi niya ganun. Tapos parang yung effect sa TikTok or sa cellphone, mga kasembreros, na aso yung mukha nila, mga kasembreros. Tapos yung mukha ni Alden, yung mukha dito ng ibang nasa TV ay aso, mga kasembreros. So hindi naman halata na nanonood siya ng Stars on the Floor at napagtripan niya pa si Soiti, mga kasembreros. Talagang ang cute lang ang cute lang niya ate, mga kasembreros. Tapos ito, mga kasembreros, pinagtabi, wait, sige, ito muna. Hindi ko lang alam, nag-post si Ma'am Judy Ann Santos na parang magkakaroon siya ng possible project with Catherine, or either Piola Pascual, or kasi nag-post siya dito kagabi, and nung chinek ko yung parang Facebook page niya, Judy Ann Santos Agoncillo, mga kasembreros. So tapos wala nakalagay na isa lang siyang fan nakalagay doon yung kanyang description na bilang primetime queen and so on, mga kasembreros. So 4 hours ago, new project, hopefully, guess all peoples. Si TJ Marquez, si Jericho Rosales, Piola Pascual, Catherine Bernardo. Yung kanyang parang possible prospects or possible na mga artista na makakasama nga, mga kasembreros. So all Judinians, all Team Juday, all Team Angels. So baka lang to, baka isang fan page lang ni Ma'am Judy Ann Santos, mga kasembreros. Kasi marami siyang parang 240,000 followers yata, mga kasembreros, si Ma'am Judy Ann Santos. Pero yun, pwede na magsama sila, mga kasembreros, in one project or movie, for example. Tapos, so sige, main item tayo, mga kasembreros. Mataas daw ang standards ni Pops Alden sa babae, no, or magiging girlfriend or jowa, mga kasembreros, or eventually maging asawa. So hindi ko na nakuhaan yung mismong screenshot or parang yung video mismo na actually nag-circulate to online. Pero yun, nandun yung thought, mga kasembreros, na dito na mataas yung standard ni Pops Alden sa babae. Pero para sa akin, no, kung may pataasan na ng standard, ay wala na siyang hanapin pa kami, Catherine, mga kasembreros. Syempre hindi natin alam, no, hindi natin kontrolado na yung pag-iisip ni Ma'am Kath. Pwedeng si Ma'am Barbie pala yung ending, no? Ma'am Barbie Forteza, or si Shanti, or kung sino man dyan, mga kasembreros, or si Sanya Lopez, no? Pero wala, parang walang chemistry kay Sanya Lopez. May chemistry pero konti lang, mga kasembreros. Sino pa ba? Yung mga parang doon kasi tayo babase sa mga naging leading ladies ni Pops Alden, no? Mga kasembreros, kasi hindi mo naman makikilala ang isang tao kung hindi mo nakatrabaho. So yun, mga nakatrabaho niya sina Sanya Lopez, sina Shanti, sino pa ba? Si Barbie Forteza. Hindi niya nakatrabaho si Barbie Forteza, pero nakatrabaho niya pala dati, of course, no, sa Twin Hearts. Tapos long time best friend pa niya, si Ma'am Catherine, of course, no? Sino ang makakalimot yung Catherine na siyang naging dahilan kung bakit meron tayong YouTube page, YouTube channel din po, no, na Kath din, mga kasembreros. Sino pa ba yung mga possible na mga
magiging katuluyan ni Sir Alden. Maaring non-showbiz na non-showbiz na businesswoman or entrepreneur din siya mga kasembreros, pwedeng ganon. Pero yung mukha ay alam Marian Rivera or Catherine Bernardo or sino pa ba dyan, no, mga kasembreros, or Shanti, no. Marami, no, when it comes to kagandahan kasi, ano yun eh, beauty, parang marami, no, pag sinabi maganda, marami mga kasos, pero yung nakasama, nakilala, at saka compatible mga kasmeros ang kanilang ugali ay si Ma'am Catherine lang talaga, no, ang nakita natin. As time goes by, kapag walang, parang hindi sila sanay sa no, dito sa long distance relationship mga kasembreros. Ito po ay ko lang sariling analysis mga kasembreros. Kung kayo po ay may sariling analysis or interpretations or opinions, ay pwede rin po kayo mag-comment mga kasembreros. So yun, mataas talaga ang standard ni Alden. Para sa akin, nakita lang siguro ng mga tao na, or sinasabi lang yun ng mga tao siguro na mataas yung standards ni Alden kasi hanggang ngayon ay bachelor pa rin siya, no? Single pa rin mga kasembreros. Hindi naman siguro pihikan, as in ganun kapihikan si Alden when it comes to choosing a partner. Iba kasi yung prinsipyo at priorities ni Alden, no? When he has priorities, when he has goals, when he has principles, mga kasembreros, hindi siya nababali, no? So ganoon siya mga kasembreros. Kung gusto niyang gawin, sige. Pag gusto niya pumunta sa Europa, go. Pag gusto niya ng biking, ng triathlon, go. Pag gusto niya ng adventure, go. Pag gusto niyang mamundok, go. Pag gusto niyang pumunta ng beach, maging abay sa kasal, go. So ganoon. So parang in the meantime talagang yun lang yung nakita rin ng mga tao, mga kasembreros. So para sa akin hindi ganoon kapikan si Alden. Napaka-humble naman ni Alden, mga kasembreros. Pero syempre, no, hahanap na siya doon sa kanyang ka-level, mga kasembreros. Hindi ka-level, no, mga kasembreros and mga katinatics. So hindi man siguro ka-level sa yaman, pero andun yung point na dito na nagkakasundo sila, no, compatible sila sa mga bagay-bagay, mga kasembreros, sa mga do's and don'ts. Yun yung gusto kong tukuyin, mga kasembreros. So kailangan ay nagkakasundo sa, kasi hindi naman kayo magiging compatible at saka maging masaya kapag parati kayo nag-aaway kasi hindi kayo pareho ng gusto. May mga commonalities, no? May mga gusto, may mga hindi, may mga bagay na hindi gusto, pero understanding yung mangingibabaw kasi you understand each other na hindi niya gusto. So yun siya, mga kasembreros. So pero moving on ay yun yung aking opinion, mga kasembreros, na hindi naman gaanong siguro mataas ang standard ni Alden. It's just a matter of priorities lang muna si Alden sa panahon or sa mga moment na ito, mga kasembreros. Tapos, next items natin, actually parang last 2 items na lang ito, mga kasembreros. Pinost ito ng the mixed topic celebrities, mga kasembreros. Miss nyo na ba sila? Mala nyo Kathleen pala sa dulo. Yes, of course, naniniwala pa rin tayo, mga kasembreros. So, tapos pictures ng Kathleen na compiled, mga kasembreros, during promo nga ng Hello Love Again or HLA, mga kasembreros. So, na-miss, of course, no? The mixed topic celebrity or TMTCN. Na-miss natin sila sobra, as in sobra, mga kasembreros. Tapos yun, no, eto, may nag-message nga sa akin kagabi na maraming salamat, I really appreciate, na solid Kathleen din siya. So yun po, no, talagang sabi ko nga, anything is possible. Lahat ay pwedeng mangyari, no? Kung kaya we cannot conclude, hindi tayo makapag-conclude pa ngayon, mga kasus. We can update, we can say our opinions, our point of views, mga kasembreros, pero yun nga, no, anything is possible talaga. Pwedeng mangyari ang mga bagay-bagay na hindi natin in-expect, mga kasembreros and mga kathinatics. So lang tayo, kumaga pa low-key pa rin, mga kasembreros. Pero yun nga, no, hindi ko pinipilit ang
lahat. Tapos, last item natin, si Catherine at saka sina Catherine at Francine Diaz, mga kasambreros. 20 hours ago, Catherine Bernardo and Francine Diaz from Kapamilya na sobrang ang gaganda, mga kasambreros. Naka-pink sila. 135 reactions, mga kasambreros. So, yun po. Alright, sinatch sa ating Kathleen items. Piplay ko itong kakulitan ni Alden kung hindi ako makopyright, pero pag na-copyright po ay kakat ko po ito. Pero yung kay Alden na interview, tapos itong interview ni Alden ay ipi-play ko po, mga kasambreros, no? Tapos pakinggan din po natin ang salita ng Panginoon, of course, na mahalagang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Ay, magaling si Alden mag-internalize. Ayun. Napakayod na naman ako ng tuhod. Are you familiar with Jemmy shows? Naman, taga dito ako, baka lagarin yung Lego ng mga bossing. Okay. What's up, Kuya Nel? Let's go. Isa siyang dalagang nagmula sa kasalukuyan at napunta sa nakaraan. Maria Clara at Ibarra. Of course. Ang sagot niya agad. Yes. Next. Siya ang pinakamagandang babae sa mundong ibabaw. Oh, Carmela, yeah. Alam mo niya. Okay. Babaeng lumaki sa tabing dagat. Jezebel? No. Marimar? Marimar. Naku, hindi ko pa nasasabi yung bang clue eh. Meron siyang kambal ahas. Kambal ahas. Sige pa. Siya is a warrior. Amaya? Oh, Amaya. Okay, correct. Next. Dalagang may dalawang muka. Yung isa sa harap, yung isa sa likod. Karamiya? Galing. Iconic yan. Barbie Forteza. Shoutout sa Barbs! Storya ng mga kabataan tungkol sa buhay ng pag-ibig, buhay sa school, friendship at family. Yung dati na? Twin Hearts? Yes, Real Love Presents Twin Hearts. Real Love. Oh, tama, Yes. Storya ng isang normal at simpleng lalaki na naging superhero. Victor Mactanggol? Gusto ko yun eh. Gusto ko yun eh. Of course. Musical variety show ng GMA na nagsimulang umero noong March 10, 2010. Lahat ng GMA stars nandito sa show na to. SOP? Party Bill? Party Philippines. Party Philippines. Okay, next. Originally isang news magazine reality competition show kung saan OG hosts sina Karen Davila and Paolo Bidiones. Extra challenge. Galing. Sa challenge. Ayun na, dance competition show sa GMA na magkakaroon ng season 2 ngayong taon. Stars on the floor. Let's go. So invite them to watch Stars on the Floor. Yes, yan sa mga manonood po ni Kuya Nel. Thank you so much po for the support during the season 1 of our show, which is Stars on the Floor, and we are very much excited to bring to you Stars on the Floor season 2 this 6. So kita-kita tayo. Medyo nakakarindi ang ating Word of God, mga kasambreros. Unusual ito, no? Ang title natin ay Parang Asong Umuungol. Medyo pangit pakinggan. Pero makaka-learn tayo ng valuable lesson, of course. Psalms 59 verse 6, At evening they return. They growl like a dog. Ito pala yung mga kasambreros. And go all around the city. Dito sa amin sa probinsya, pag yung aso, kunwari pagkahating gabi, kasi may mga aso talagang pinapakawala ng mga amo nila dito minsan sa mga highways, ay paghating gabi or parang madaling araw, no? Usually kapag mga hating gabi ay umuungol, no? Parang ang pangit talaga pakinggan, mga customers. Parang it's a sign of omen. Parang pangit talaga siya, mga kasi pag, di ba, kapag nakakarinig tayo ng mga asong umuungol. Parang hindi ungol ang term dito eh. Hindi ko lang alam kung ano yung mas malalim na term. Parang ulol, sorry po sa term ha, ulol, parang ganun mga kasambreros, no, na yung parang tunog nila paghating gabi, na parang sinasabi ng matatanda na parang may nakikita silang evil spirits or something, mga kasambreros, na hindi nakikita ng tao. So parang gano'n, yung pangit pakinggan kapag yun yung naririnig natin, mga kasambreros. So kayo po ba, naka-experience na po ba kayo ng ganoon na yung mga asong paghating gabi ay iba yung tunog nila, no? Para sila nakakita ng mga multo or something, ng mga evil spirits or mga limpores niya Satanas. Sa verse na ito ay napaka-unusual ng scene or eksena na ito, na may powerful at saka vivid na imagery ang ginamit ni Haring David, mga kasambreros, na kung saan ay nag-i-express siya ng kanyang feeling, ng kanyang vulnerability ba, yung kanyang pagiging susceptible, mga kasambreros, or kasi ang tao talagang susceptible. Kumaga pa, madali tayo masaktan, very gullible tayo, mga kasambreros, no? We are prone to
danger. We are prone to emotional distress or disappointment. We are kung pa madali tayong masaktan, no, mga kasombrero. May mga tao naman na manhid sa mga hurtful feelings, pero usually sa mga tao, tayo po ay vulnerable sa mga distress. So especially dito si Haring David ay danger talaga, no? Kung pa inihambing niya yung kanya mga kaaway na literal, no, yung kaaway niya na bansa, yung mga kaaway niya na grupo, sa isang mga asong umuungol, parang grupo ng mga aso na umuungol tuwing gabi na they go all around the city. Ibig sabihin, talagang pinapalibutan at binabantayan si Haring David, no? His life and his country was in danger, mga kasombreros. So ganun po yung kanyang gustong sabihin dito, na pinapalibutan siya ng kanyang mga kaaway. In this moment, we see the soldiers described in a way that reflects their ferocity and desperation. Desperado ang mga kaaway ni Haring David, mga kasombreros. Sa buhay ba natin, may mga times na parang yung kaaway natin, hindi man siya literal na tao, pero kunwari sakit, pabalik-balik. Tapos yung away ninyo ng mister or ng tao na parati kayo nagka-quarrel, parati kayo nagpa-fight, no, parati kayong into trouble, mga customers. Tapos yung utang, kunwari, iba-iba kasi yung problema ng tao eh. Pwedeng utang, no? Kunwari, kakabayad mo na ng utang mo ngayon, tapos napipilitan ka na naman at naiinganyo ka na naman na parang natitempt ka ba, natutukso ka na mangutang ulit kasi kailangan and so on, parang wala kang choice kundi mangutang, mga kasombreros. So pwedeng ganon, no? May mga times na parang ngayong araw ayaw mo sana magalit, pero may mga moments talaga na natetest yung patience mo, nagagalit ka na naman. So ganoon ba, no? Recurring yung ating kung mga temptations, recurring yung ating kahinaan, yung weakness natin. Kasi si Satanas, tuso yan eh. Kung ano yung kahinaan natin, dun tayo titirahin, mga kasombreros. Kunwari, may hina tayo sa patience. Titirahin niya, kung pa, magbibigay siya ng mga situations na matetest yung patience natin. Kapag kahinaan natin yung forgiveness, no? Kapag tayo ay nahihirapan magpatawad, so magbibigay yan or mag-alaw ang Panginoon din, mga kasombreros, na mga moments or situations sa buhay natin na kailangan ng pagpapatawad, or kung hindi tayo maawain, so bibigyan tayo ng situations na magiging maawain tayo, mga kasombreros, or dapat na maging maawain tayo. Tapos may mga moments na parang bawal siyang pagkain na ito, tapos maglalagay siya ng temptation. Minsan kaibigan natin ay or ang malapit na tao sa paligid natin ay ititempt tayo, no? Kumain ka, minsan na naman to, masarap naman ang bawal. So mga ganun ba, no? Different kinds of temptations and weaknesses ang ating buhay, mga kasombreros. Kahinaan nung gumising sa umaga, no? Bibigyan ka ng schedule sa trabaho na pang umaga ka and so on, mga kasombreros. They return, sabi dito, no? Going back, sabi dito, no? Sa kalaban ni Haring David, they return from their day's efforts and start howling like dogs, or like dogs, mga kasos, which is not only unusual, or which is only an unusual sound one would expect, but also a metaphor for their intentions. David uses this comparison to share how intense and threatening the atmosphere feels to him. So kasi di ba pag nag-growl na or nag-howl yung mga aso, iba na yun eh, parang desperado. Kung pag may kalaban ka, desperado silang patumbahin ka or ibagsak ka or siraan ka. So ang gagawin nila ay talagang gagawa sila ng paraan para ikaw ay masaktan, ikaw ay mapaghigantihan, and so on. This verse can be appreciated on multiple levels. On one hand, it captures the raw emotion and fear that David might be experiencing as he feels besieged by those who wish him harm. He refers to these enemies like dogs barking at night, which symbolizes not only their restlessness but also their aggressive and destructive nature. So ganun siya. Parang yung kahirapan, para rin siyang pwede rin siyang gawing metaphor, mga kasombreros. Kunwari, yung kahirapan talagang hinihila ka. Huwag ka na magpatuloy mag-eskwela o mag-aral. Huwag mo nang tapusin yung pag-aaral mo sa kolehiyo kasi mahirap, no? Yung iba talagang naiiyak ako minsan kapag nakakarinig ako ng mga stories sa Showtime na
working students sila no sa umaga, tapos estudyante sa gabi, or po pwede ring estudyante sila sa umaga tapos working sila or nagtatrabaho sila sa gabi. May time din doon na naimbitahan sila Vice Ganda. Narinig ko, naiyak talaga ako doon mga kasus. 8 hours siyang nasa laot. Kaya estudyante siya, parang 19 or something. Basta college siya mga kasembreros na lalaki. Nag-aaral siya sa araw. Tapos sa hapon, 8 hours siya sa laot no, sa dagat mga kasus. Tapos sisisid siya doon. Kasi parang magaling siya, parang dun yung kinalakhan niya na, na trabaho. So, kung mangunguha siya ng mga halamang dagat or ng mga isda dun sa ilalim ng dagat, tapos ibibenta niya pagka umaga. Tapos, yun, madaling araw na siya makakauwi mga kasembreros, tapos mag-aaral pa siya ng alas 7, alas 8. So grabe, parang inisip ko, hindi ko kaya to na magbababad ka sa tubig ng buong gabi, 8 oras yun mga kasus. Imagine nyo kung nagtatrabaho ka ng working student sa lupa, for example, nasa fast food o nasa call center or sa anumang, basta nasa lupa ka, yun hindi no, malamig yun sa laot sa tubig mga kasus. Kaya sabi ko, parang naiyak ako doon na sobrang touching yung story ng batang yun, and we pray na talaga makakatapos sa pag-aaral and so on mga kasembero. So imagine 8 oras siya doon sa laot, and kahit na nasa bangka sila siguro, tapos nakasisid na sila, tapos aahon na naman, tapos tumatakbo yung bangka, di ba? Syempre ano yun, grabing malamig yun kasi tumatakbo ang bangka, no? So parang naisip mo, hindi pare-pareho ang situations natin sa mundong ito. May mga tulad niya, tapos dito sa atin sa lupa tayo. Tapos yung iba naman sa restaurant, iba naman sa opisina, iba naman sa call center, iba naman sa market, iba naman sa tindahan ng gulay, and so iba-iba yung situations natin. So pero dun ko na-realize talaga na yung education is not a right, no? It's an opportunity or a privilege na dapat ay maging libre na. Yung parang sinabi ni Vice Ganda doon na sana yung pamasahe ng mga bata, para magkaroon ng school bus ba yung mga college students, mga kasembreros, or mga estudyante na parang libre na at gobyerno dapat ang magbaon. Kasi doon napupunta yun sa pamasahe. Kapag ikaw ay estudyante tapos wala kang pamasahe, hindi ka makapag-aral, no? Wala kang pagkain mo pa. So parang sana soon sa gobyerno natin, no, ipanalangin natin na maging libre yung pamasahe ng mga estudyante. Parang mga school bus sila ba, no, na libre at saka magpa-fund at magbabayad ay ang gobyerno. Let's pray for that. Magandang magandang plano ng gobyerno sana mga kasembreros. So yun po, na going back ay sabi dito, just as dogs bark both to warn and to demonstrate terror and territoriality, these enemies share a similar purpose, seeking to intimidate and assert their dominance. So ganun siya mga kasembreros. So ang lessons natin na dapat na matutunan dito ay this verse acknowledges feelings of vulnerability. We all encounter moments where we feel overshadowed by forces that threaten our peace or stability, whether through personal strife, relationships, or broader issues. So lahat tayo ay nakaka-experience, no, ng problema sa buhay. Pero in the face of adversity that surrounds us, we must lean into the reassuring promise that God is with us. So yun talaga yung yung pinaka bottom line doon. Nasa lahat ng trials natin, lahat ng issues natin sa buhay ay paniwalaan natin ang Diyos at ang kanyang pangako na totoo ang kanyang mga pangako, mapagkakatiwalaan mga kasembreros, at mangyayari ang ang pangako ng Diyos sa ating buhay mga kasembreros. Alright, so kahit na grabe man kadesperado ang problema, ang trials, ang kalaban at hamon sa buhay, let's continue believing that God is with us and His promises are true and worth keeping. Alright, sinama sa Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pananalig, no, sa ating Panginoon at sa kanyang pangako. In the mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, amazing name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasamaras, and paalam po. I love you.